Ipinababasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyong naglalayong ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Git ng Solgen, defektibo at kulang sa merito ang petisyon. Ayon sa opisina, hindi nilabag ng General Appropriations Act ang konstitusyon at ang probisyon sa Universal Healthcare Act nang hindi nito bigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Git nito, hindi obligado ang Kongreso na bigyan ng pondo ang PhilHealth kada taon. Sa isyu ng mga blankong pahina sa Bicameral Conference Committee Report, git ng OSG, kumpleto ang inaprobahang General Appropriations Bill ng Kongreso. Anila, wala raw basihan ang mga akusasyon na sa isang punto'y nagkaroon ng blanko ang bill. Kinakatawan ng OSG ang Kamara, Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin na respondent sa petisyon. Lumobo na sa mahigit 50,000 ang kaso ng dengue sa bansa. Ilang ospital ang inikutan ng Health Department para masigurong matutugunan ang mga pasyente. Nakatutok si Rafi Tima. Ngayong araw lang, 8 kaso na ng dengue ang naitala sa Tondo Medical Center. At bago nito, tig-7 na-admit sa ospital nitong Martes at Miyerkules. Kaya personal na kinumusta ni Health Undersecretary Emily Perez Chong ang kahandaan ng ospital sa dengue. The dengue outbreak is recently lang naman sa Quezon City dahil naiiba na po ang panahon because of the global warming. Wala na po talagang specific month ang dengue. Sa ngayon, ayon sa DOH, mahigit 52,000 na raw ang apektado ng dengue sa buong bansa, hindi pa man tag-ulan. Pagdidiin ng Health Department, kahit wala pang 1% sa mga nagkasakit ang namatay, nakalulungkot pa rin kaya tinatarget nilang wala nang pumanaw sa sakit. Kinumusta rin ng Health Department ang kahandaan ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Tuloy nilang panawagan sa buong bansa ang paglilinis tuwing alas 4 sa mga naipong tubig na pwedeng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Sa ating sarili, sa ating lugar, sa ating bahay, kailangan po malinis. Paalala pa nito, magpa-ospital agad pag may mga paunang senyales ng dengue tulad ng lagnat, sakit ng ulo at rashes. Huwag natin paabutin dun sa mga critical signs. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Bumagal ang trapiko sa bahagi ng Chino Roces Avenue Extension sa Makati dahil sa mga nakaparadang sasakyan. May naipon ding mga sasakyan sa bahaging yan malapit sa isang paaralan ng daanan nito ng GMA Integrated News kaninang hapon. Marami pa rin ang mga nakahinto sa mga bike lane. Ilang jeepney rin ang ginawang paradahan ng kalsada at may ilan pang sa kalsada na car wash. Lumuwag naman ang trapiko pagdating sa bahagi ng New Senate Building. Muling sinukat ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa paggamit ng malalaking armas. Nasubok yan sa Combined Armed Training Exercise Katihan sa Ravine Air Base sa Capas, Tarlac. 4 na tangke ang pinaputok sa pag-ensayo ng AFP gaya ng tangkeng galing pa sa Russia. Tiniyak naman ng militar na ligtas ang kanilang mga tauhan sa ginagawang pagsasanay. Mga kapuso, binigyang pagkilala at parangal sa kauna-unahang Babae Awards si 24 Oras anchor Miss Mel Tiangco. Dahil yan sa natatangi niyang kontribusyon sa paglikha ng pagbabago at pagiging inspirasyon sa kapwa, lalo na sa mga kababaihan. Nakatutok si Jamie Santos. Ngayong buwan ng kababaihan, pinarangalan ng top women business leader and entrepreneurs ng Women's Business Council Philippines o Women Biz PH ang mga namumukod tanging babae mula sa iba't ibang larangan. Sa kanilang first ever Babae Awards ngayong 2025, pinarangalan ng Community Impact Award ang multi-awarded news anchor ng GMA Integrated News at ambassador ng GMA Kapuso Foundation na si Miss Mel Tiangco. Sa kaniyang speech, hinikayat ni Tiangco ang pagbibigay pugay sa lakas, katatagan at determinasyon ng kababaihan. Inaalay din daw niya ang pagkilalang ito para sa iba pang kababaihan. I am deeply grateful that I am part of GMA Kapuso Foundation and the GMA Network, for it is there where my professional journey brought me face to face and hand in hand with our people from all walks of life, especially the women. May I share this recognition with all Filipino women who possess and practice the virtues of resilience, hard work, perseverance,
and unwavering spirit. That trophy is for all of us. Iba pang pinarangalan sa Babae Awards ay sina Marife Zamora, dating Foreign Affairs Secretary Ambassador Delia Domingo Albert, at ginawaran naman ng posthumous Visionary Leader Award si Margarita Araneta Forres. Ang Women Biz PH ay binubuo ng top women business leaders and entrepreneurs ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pagtukoy sa maling impormasyon online at epekto ng boto sa estado sa buhay tulad ng kahirapan, ang ilan sa tinalakay sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo series sa Pangasinan at Batangas. Nakatutok si Von Aquino. Maagang pinilahan ng mga estudyante ng Universidad de Dagupan at iba pang paaralan sa North at Central Luzon ang GMA Masterclass Election 2025 series. We want you, kayo po, the younger generation, to join our campaign for an honest and truthful election. Bigati na mga nagturo sa mga kabataan, kabilang si GMA News Online Editor-at-Large at documentarist Howie Severino at GMA Integrated News Reporter Joseph Morong. Idiniin dito na kaagapay ang media bilang tagabantay at taga-usisa, lalo ngayong eleksyon. Pero dahil nasa mga botante ang pagdedesisyon, dapat magamit nila ng tama ang impormasyong nakukuha. You have the freedom of speech, you have freedom of assembly. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology, those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Kaya iminulat sa mga dumalo ang halaga ng digital media at kung paano maging responsable online. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng impormasyon na akala mo tama pero sa totoo lang mali kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya. Bagay na mahalaga dahil online na kumukuha ng impormasyon ang marami. Ang newsroom natin is no longer defined by television screens, but by the dynamic digital ecosystem. Nagbigay inspirasyon din sa pagtitipon ng beauty queen na si Bea Gomez at ang sportscaster at analyst na si Martin Coach Hammer Antonio. Nagtanghal din sa aktibidad si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Maging sa De La Salle pa sa Batangas, itinuro ang pagtukoy sa tama at maling impormasyon online at kung paano ito lalabanan. Para pukawin pang lalo ang mga nakikinig, idiniin ang epekto ng pagboto sa maling lider sa estado ng marami tulad ng kahirapan. Kapag sawang-sawa na kayong maging mahirap, baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto mo? We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Base lang sa sulat kamay, pwede nang makita kung may neurodevelopmental disability ang isang bata, tulad ng ADHD at autism. Para makatulong sa early detection yan, bumuo ng Smart Pen ang mga researcher ng UST na gumagamit ng AI. Tara, let's change the game! Marami sa mga kabataan ngayon, gamay na ang paggamit ng mga smartphone o tablet. Pero alam nyo bang malaking bagay pa rin ang sulat kamay o handwriting? Ang pagsusulat kasi ginagamit ding basehan para makita kung merong neurodevelopmental disability ang bata katulad ng ADHD o autism. Sa mga pag-aaral, lumalabas na 60 to 80% ng mga batang may neurodevelopmental disability ang mayroong handwriting impairment. Para makatulong sa early detection nito, nabuo ang isang AI-based smart pen, ang iSulat. Short for
Intelligent Stroke Utilization, Learning, Assessment, and Testing. Headed by Engineer Edison Rojas ng UST Faculty of Engineering, katuwang ang College of Rehabilitation Science ng University of Santo Tomas. At pinondohan ng DOST Philippine Council for Health Research and Development. Pagsusulat po or yung handwriting is a window to a child's development po. Dun sa paghawak pa lang po ng pen, dun sa pagsusulat po nila or mga stroke patterns. So dun po, nakakuha po kami ng idea kung ito po bang bata na ito ay merong or walang handwriting impairments po. Ang iSulat kasi, may sensors para ma-record ang bawat stroke, diin, pati anggulo ng pagsusulat. AI-based na rin ito para sa mabilis at accurate na assessment. In traditional way po kasi, gagamit po sila ng mga handwriting manuals that is not cheap po. With the use of our pen po, nire-replicate po namin yung pong way ng pag-a-analyze ng mga traditional handwriting manuals. At dahil para ito sa mga batang edad 6 to 10 years old, gumawa rin sila ng gamified app para mapanatiling engage ang mga bata sa assessment. Hawak natin ngayon itong smart pen na siyang gagamitin natin dito sa test. At nandito nakaproject yung gamified app. Sa kasalukuyan, may 15 levels ang RightQuest, kung saan ipapasulat ng iba't ibang shapes at letra ang bata. So habang nagsusulat, nire-record nitong iSulat yung stroke pattern, yung diin o yung pressure, pati na rin yung angle at yung bilis ng pagkakasulat. Ayon kay Engineer Edison, napakalaking bagay ng mga handwriting assessment tool tulad nito para makatulong sa kakulungan ng occupational therapists sa bansa. Mas accessible din ito para sa malalayong lugar. Kabilang ang iSulat sa mga ibinida sa nakaraang National Science Innovation Week ng DOST. There you have it mga kapuso, isang straightforward assessment tool na game changer pagdating sa early detection ng ADHD o autism. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Hindi na lang beauty queen kundi certified singer na rin si Sparkle star Michelle D dahil available na online ang kanyang debut single na Reyna. Ito rin ang first collab ng GMA Music at Star Music. Ang mensahe ng kanta sa chika ni Aubrey Carampel. Reyna is finally out! Yan ang debut single ni Sparkle beauty queen Michelle Marquez D na first collaboration din ng GMA Music at Star Music. Sa kanyang post sa Instagram, isinare ni Michelle ang story behind the song nang nilaunch niya 2 years after her reign as Miss Universe Philippines 2023. Finding everything that people call ugly in you, but it's up to you to find the beauty in that. So that's not just beauty queens, not just drag queens, but everyone that feels like they are in their own right are Reyna also. Bukod sa nakaka-LSS ang lyrics, ang kanta raw ay nagre-reflect sa kanyang life journey at tiyak daw na marami rin ang makaka-relate. Well, the song definitely fits me and my story, but a lot of people can resonate with it. Hopefully, a lot of people feel empowered, and ultimately, sana people just have a great time and enjoy, what they've accomplished and who they can be. Ipinasilip ni Michelle sa GMA Integrated News ang photo shoot and behind the scenes ng soon-to-be-released music video. Dito makikita si Michelle na full of fun and positive vibes in her platinum blonde hair. Pero hindi lang daw siya artist. Bahagi rin daw siya ng creative process sa pagbuo ng single and music video. I'm so grateful that GMA and Sparkle, of course, at ABS-CBN Music really allowed me to, share my creative inputs also, share what I know would resonate to my audience or my family, which are also my fans. It's really been a really fun creative journey kasi, I do have a lot of inputs on how I execute my vision and that creative storytelling. Kaya I'm just happy that we're all just playing on our strengths. Reyna is streaming now on all digital music platforms. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, abangan po ninyo ang matinding harapan ni Venice at Tata 2.0 sa mas pinaagang time slot ng My Ilonggo Girl.
Simula sa Lunes, March 10, 9:25 p.m. na po yan. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po ang inyong My Ilonggo girl, Jillian Ward. Updated sa showbiz happenings. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, and Sir Emil. Thank you, Jillian. Salamat sa iyo, Jillian. Thank you, Jillian. At muli, maraming salamat po sa Women Biz PH sa pagkilala niyo sa akin sa kauna-unahang Babae Award. Wow, Thank you very congratulations. much. Salamat. God bless you, Vicky. Mama. Well Salamat, deserved. Emil. Well deserved namin ang pizza. Sarap. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.